Maraming salamat sa pakikinig. E-comment sa baba ang storya na gusto nyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maaga pa lang, 6:00 ng umaga, pero siksikan na naman sa EDSA. Si Miguel, isang kolehiyong third-year student sa isang state university, ay nakikipag-agawan sa traffic habang nakasakay sa kanyang motor. May exam siya mamayang 8:00, pero mukhang malabo na siyang makarating ng maaga. Ang dami na namang rally sa kalsada at parang walang katapusan ang pila ng mga sasakyan. Putangina, bakit ngayon pa? Bulong niya sa sarili habang naghihintay sa gitna ng init at usok. Ang init ng araw ay parang nagpapakulo sa kanyang ulo at ang ingay ng mga busina ay nagpapalala sa kanyang pagka-stress. Bigla, may narinig siyang malakas na sigaw mula sa malapit na jeepney. "Sino yon?" Sumigaw ang driver. Sumilip si Miguel at nakita niya ang isang babae na parang nagwawala, sumisigaw at kumakagat sa pasahero sa tabi niya. Ang dugo ay bumaha sa loob ng jeepney at ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan palabas. "Anong nangyayari?" Sigaw ng isang lalaki, pero bago pa siya makalayo, ang babaeng kinainan ay tumayo at kumagat din sa kanya. Ang kanyang mga mata ay maputla at walang buhay at ang kanyang mga galaw ay parang robot. Nagsimula ng magkalat ang kaguluhan. Ang mga tao sa EDSA ay nagpanik. Ang mga sasakyan ay nagbabanggaan habang ang mga tao ay nagtatakbuhan palabas ng kanilang mga kotse. Ang mga zombie, hindi na sila tao, ay mabilis na kumakalat, kumakagat sa sinumang malapit sa kanila. "Tangina, ano to?" Sigaw ni Miguel habang pinipilit niyang i-maneuver ang kanyang motor palabas ng trapik. Pero masyado ng siksikan. May zombie na lumapit sa kanya, isang lalaki na may malalim na sugat sa leeg at dugo na tumutulo mula sa bibig. Mabilis na hinugot ni Miguel ang kanyang bag at sinuntok ang zombie sa mukha. Tumumba ito pero agad na bumangon. "Patangina, hindi ito namamatay!" Sigaw ni Miguel. Kinuha niya ang kanyang U-lock na pangmotor at sinapak ang zombie sa ulo. Sa wakas, bumagsak ito. Pero hindi na siya ligtas. Ang buong EDSA ay nagiging isang malaking gulo. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, sumisigaw, at ang mga zombie ay sumusunod sa kanila. May mga bata na umiiyak, mga magulang na naghahanap ng kanilang mga anak, at mga taong naghahabulan. Nakita ni Miguel ang isang convenience store na malapit. Mabilis siyang pumasok at sinara ang pinto. Pero hindi siya nag-iisa. May 2 pang tao sa loob, isang babae na mukhang estudyante at isang lalaki na driver ng jeepney. "Anong nangyayari sa labas?" tanong ng babae na nanginginig sa takot. "Zombie outbreak ata," sagot ni Miguel. "Kailangan nating magtulungan kung gusto nating mabuhay." Nagkasundo silang magtago muna sa loob ng store. Sinara nila ang mga bintana at pinatay ang ilaw. Pero hindi nagtagal, narinig nila ang mga zombie na kumakalabog sa labas. Ang mga ito ay sumusubok na pasukin ang store. "Kailangan nating umalis dito," sabi ng driver. "Pero saan tayo pupunta?" Naisip ni Miguel ang kanyang bahay sa Fairview. Malayo ito, pero kailangan niyang subukan. "Sumama kayo sa akin, may motor ako. Kaya nating makarating sa mas ligtas na lugar." Pero bago pa sila makalabas, may zombie na nakapasok sa likod na pinto. Mabilis na hinampas ni Miguel ang zombie gamit ang kanyang U-lock, habang ang babae ay kumuha ng kutsilyo mula sa shelf at sinaksak ito sa ulo. "Tara, wala na tayong oras!" sigaw ni Miguel. Lumabas sila ng store at nakita ang kaguluhan sa labas. Ang EDSA ay parang isang war zone. May mga sasakyang nasusunog, mga bangkay na nakakalat sa kalsada, at mga zombie na naglalakad patungo sa kanila. Sumakay sila sa motor ni Miguel, pero hindi kasya ang 3. "Sino sa inyo ang sasama sa akin?" tanong ni Miguel. "Sumama ka na sa kanya," sabi ng driver sa babae. "Ako na lang ang maghahanap ng ibang paraan." Tumango ang babae at sumakay sa motor. Habang umaandar sila, nararamdaman ni Miguel ang bigat ng sitwasyon. Ang kalsada na dati niyang dinadaanan araw-araw ay naging isang lugar ng kamatayan. Habang papalayo sila sa EDSA, nakita nila ang mga sundalo na nagbabarikada sa malapit. Pero hindi sila makalapit. Ang mga zombie ay masyado nang marami. "Kailangan nating maghanap ng ibang ruta," sabi ni Miguel. "Pero saan?" Ang buong lungsod ay parang nahuhulog sa kaguluhan. Chapter 5. Ang pag-asa. Habang patuloy silang naglalakbay, nakita nila ang isang grupo ng mga survivors na nagtatago sa isang mall. Sumama sila sa grupo at doon nalaman ni Miguel na hindi lang pala EDSA ang apektado. Ang buong Maynila ay nasa ilalim ng zombie outbreak.
Pero kahit sa gitna ng lagim, may pag-asa pa rin. Ang mga tao ay nagtutulungan, nagbabahagi ng pagkain at gamit, at nagpaplano kung paano makakalabas ng lungsod. Si Miguel na dati nag-aalala lang sa kanyang exam, ay ngayon ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Pero alam niya na kaya niya ito. Dahil sa EDSA, natutunan niyang maging matapang. At sa gitna ng kaguluhan, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng survival.